Mga kabombo, makakausap po natin ang nagsisilbing tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines para sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang araw po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Admiral. Yes, good morning, Bobo Genesis at sa mga taga-subaybay ng programa ninyo. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga ho sa inyo. Medyo malaki-laki po yung binabantayan po natin dyan sa may Malantaya gas field ngayon, Admiral. Kuha po tayo ng mga updates. Kamusta po yung ating pong pagbabantay at deployment ng mga assets mo dyan, Admiral? Yes, alam mo, Genesis, itong Malampaya project, this has been there for the past almost 30 years. Opo. Na nakikinabang tayo sa mga natural deposits yan. And yung AFP ay nag-establish in the mid-1990s ng Joint Task Force to secure yung ating exploration and yung exploitation effort dun sa Malampaya. And kamakailan lamang may na-report tayo na bagamat paubos na naman ng Malampaya, merong isang oil well, may mga deposits sa east of that Malampaya project na tinatawag natin Malampaya East 1. Ito ay may laman na I think 95 billion na liters of natural gas and oil. Yung security niyan ay napupunta pa rin sa Joint Task Force Malampaya, which has the capability to detect and to respond. Ibig sabihin, minimonitor ng JTF Malampaya ang kapaligiran. Pati yung ating submerged na oil pipeline that goes all the way to Batangas. So, secured yan, monitored, and pag may breach of security, nakakapag-respond naman tayo. Kamakailan lamang, I think it was yesterday, dumala yung ating Chief of Staff, si Gerald Bauner, sa Malampaya to check on the security and the preparedness. So okay naman yung ating Joint Task Force Malampaya for the additional task of Malampaya East 1. Nagkaroon pa nga ng briefing yata kahapon, Admiral. Pero yung mga assets natin so far, sapat naman? Yes, actually, hindi 1990s, early 2000 ang pinag-usapan yan. Numbers, dapat maraming barko, may eroplano, may mga SEAL teams tayo para makapag-responde. Today, it's not about numbers. It's about the capability. Yung ating mga bagong kagamitan, radar, ships, aircraft, ay mas capable na kaysa nakaraan. So, kahit na mas konti ang numbers, mas malakas naman ang capability to monitor and to respond. So, sufficient naman yung meron sa atin. Bagamat sufficient, yung AFP naman is prepared kung sakali may surge sa requirement nila. Makapagbigay pa naman tayo ng karagdagang assets. Pero the past years, Admiral, before yung pagkakadiscover nitong bagong gas field na with 95 billion yata na reserve, wala namang po tayo nababalitaan o namumonitor ng mga Wala threats namang, so far. Mga threat, mga banta, Admiral. Wala naman. Ang marami naman na naitala natin in the past, yung mga fisher folks, yung mga barko, Opo. na establish naman yung pipeline na yan and merong notice to mariners na wala namang kumbaga mag-aligid sa ibabaw ng pipeline. Bagamat malalim yun, natin alam, baka may mga trolling activities, baka may mga activities sa taas na makaka-disturbo, makakatama, makakasira sa ating pipeline. So wala tayong na monitor na direct threat naman sa kanya. Kasi underwater itong mga to. Bombo Victor, with your questions? Oo, underwater naman to. Bagamat yung pipeline yung Malampaya, napuntahan natin yan. Opo. Kasama sa pinapatrolyahan natin yan dati. Malaki yung ating oil rig doon. And then yung pipeline goes all the way. Oo. Mahabang pipeline, kasi mga 500 miles yan all the way to Batangas. Okay. Sige, mamaya may mga katanungan din si Bombo Victor. Pero siguro isingit ko na rin lang, Admiral, meron po tayong bagong barko na dumating. Isasabak po ba ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea? Yes, yung ating pinaka-offshore patrol vessel number 1 na dumating, there are 6 of these for delivery. Ito yung pinaka-unang dumating. May isa pa this year. Opo. Ito ay mapupunta sa mga naval operating forces natin. Hindi pa natin masasabi sa ngayon kung anong naval operating force. But ito ay dagdag pwersa natin. Yung sinasabi ko na mas capable yung mga barko na bago, so this will greatly enhance our operational reach. Mas malayo ang marating, mas malawak ang makover sa monitoring. Parang 6 yata yung in-order natin na ganito, Admiral? Pero panghuli na lang siguro, may comment ho dati ang Chinese Foreign Ministry, sabi ho, medyo patama ho ito sa mga uniform personnel, sa uniform service, lalo ho yung parang mistulang pagpapatahimik, I should say, sa mga uniformadong hanay. Any comment po dito sa AFP?
Sir. Alam mo, Genesis, yung ginagawa natin, ako personally, in my function as the AP spokesperson, at yung mga ibang ahensya ng gobyerno na may mga kanya-kanya spokespersons din, we have to ensure na nilalabas namin ay pawang katotohanan lamang. And all of our reports are based on facts. Hindi kami gumagawa ng kwento. Pangalawa, noong pa natin sinasabi sa ating mga kababayan, mag-ingat tayo sa tinatawag natin na malign influence. What is this? Ito ay mga attempts to shape public perception by giving out a false narrative na kalahating totoo, kalahating mali, or totally mali. Para ang taong bayan ay maniniwala sa kwento na hindi totoo. And then magbabago ang halang pananaw sa sitwasyon. For the past days, maraming lumalabas na malign influence efforts kasama yung isang embahada na hindi ko naman level yon to directly call out an embassy. Nasa DFA naman yon. Ang masabi ko is lahat ng pinapalabas namin ay totoo. Backed up by facts, and sabi nga natin, numbers do not lie. So, ini-informahan natin yung ating mga kababayan. Let us be very sure to pick up the right narrative. And ito naman, di naman ito personal. Ito ay para sa ating bayan. So we expect na bawat Pilipino ay sumuporta sa panindigan ng ating gobyerno na suportaan at ipaglaban ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Anything adverse to that, any message, any information nilalabas na kontra sa pinapanindigan ng ating gobyerno, sinusunod ng ating gobyerno, na pinapalabas ng bawat spokesperson natin, ay dapat huwag tanggapin ng taong bayan. Ang masaklap dito, Admiral, parang may ayaw sumuporta rin sa ating gobyerno about dito sa usapin sa West Philippine Sea. Understandable naman yan, Genesis, na there will always be political divides. Pero ang point ko naman dito, hindi naman to political issue. Hindi dapat maging political issue. Dapat ito should be a issue for every Filipino to support. Bakit? National interest ang nakataya dito. Hindi ito, this must transcend political boundaries. This must transcend time. Sapagkat ang ating national interest must be enduring. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ito na ito yung ating gustong makamtan, ma-achieve ng ating bansa. So we expect every Filipino to support our national interest. Tama. Saludo ho sa inyo. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, Admiral. Ingat po kayo. Walang anuman, Bombo Genesis at more power. At sa mga taga-subaybay ng programa nyo, Bombo Network, keep tuning in. Maraming salamat and good day. Ingat po kayo, Admiral. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.